Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, sa ating pagdulog sa banal na hapag ng ating Panginoon, tayo nag-aalay ng papuri at pasasalamat sa Diyos sa lahat ng biyaya na ipinagkakaloob sa atin. Sa misang ito, atin pong ilakip at itaas ang ating mga panalangin at kahilingan. Pagdasal natin ang mga taong napangakuan nating ipagdasal, lalo tigit ang mga may karamdaman, ang mga dumaranas ng iba't ibang suliranin sa buhay, ang mga kapatid nating yumao. At upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, sandali muna nating pagsisihan ng lahat ng ating mga kasalanan at pagkukulang. Aminin natin ito at ihingi ng awa at patawad sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mo ang iyong anak ay mabayubay sa krus para sa aming lahat, upang ang paniniil ng kalaban ay kanyang mabigyang wakas. Ipagkaloob mong amin nawang makamtan ang pagpapalang kaloob ng muli niyang pagkabuhay bilang tagapamagitang kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, tumindig ang isang pariseyong nagngangalang Gamaliel, tagapagturo ng kautusan, at iginagalang ng buong bayan. Iniutos niyang ilabas muna ang mga apostol, saka nagsalita. Mga kababayan, isipin ninyong mabuti ang gagawin sa mga taong ito. Hindi pa nagtatagal na lumitaw si Teudas, na nagpanggap na isang dakilang pinuno at nakaakit ng may 400 tagasunod. Ngunit nang mapatay siya,
Nagkawatak-watak ang mga tauhan niya at nauwi sa wala ang kilusan. Pagkatapos lumitaw naman si Judas na taga Galilea, noong panahong iyon, ng pagpapala at nakaakit din ng maraming tauhan. Nang mapatay siya, nagkawatak-watak din ang mga tagasunod niya. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong pakialaman ang mga taong ito, hayaan ninyo sila. Kung ang kanilang panukala ay pagpupunyaging ito mula sa tao, ito'y mabibigo. Ngunit kung mula sa Diyos, hindi ninyo ito masasansala at lilitaw pang lumalaban kayo sa Diyos. Napahinuhod sila sa payo ni Gamaliel, pinapasok na muli ang mga apostol, at pagkatapos, ipapalo at pawalang mangaral sa pangalan ni Jesus. Sila'y pinalaya. Galak na umalis ang mga apostol sa harap ng Sanhedrin, sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y malagay sa kahiyang alang-alang sa pangalan ni Jesus. At araw-araw, nagpunta sila sa templo at sa mga tahanan at dooy nagtuturo ng pangangaral tungkol kay Jesus, ang Kristo, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Ang tanging aking bitii, Panginooy makapiling. Tanglaw ko'y ang poon, aking kaligtasan. Kaya walang takot, ako kaninuman. Sa mga panganib, kanyang iingatan. Kaya naman ako'y walang agam-agam. Ang tanging aking bitii, Panginooy makapiling. Isang bagay lamang ang aking mithiin. Isang bagay itong sa poon hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo upang kagandahan niya'y mamasdan ko at yaong patnubay niya ay matamo. Ang tanging aking bitii, Panginooy makapiling. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko yung kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Ang tanging aking bitii, Panginooy makapiling. Ang lahat po ay magsitayo. Katarungan, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Pasko ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong siya ni Felipe, "Saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito?" Sinabi niya ito para subukin si Felipe, sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, "Kahit na po halagang 200 dinaryong tinapay ang bilhin, ay di sasapat para makakain
nang tigkakaunti ang mga tao. Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sibada at 2 isda. Ngunit gaano ito sa kanyang karaming tao? Paupuin ninyo sila, wika ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon. Umupo ang lahat, humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay ipinamahagi sa mga tao. Kaya hindi na ginawa niya sa isda. Binigyan ang lahat hanggang sa gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, tipunin ninyo ang mga lumabis para hindi masayang. Gayon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakol. Na makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan. Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang lahat po ay magsiupo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Isang mapagpalang umaga po, Father. Sa Ebanghelyo na atin pong napakinggan, nakita po natin dito yung halimbawa ng pagtitiwala at kabutihang loob. Si Jesus ay napukaw sa kaniyang nakita. Maraming tao ang sumusunod sa kanya dahil gusto nilang makapakinig ng kanyang itinuturo at makakita ng mga kababalaghan. Parang ang mga taong ito ay uhaw na uhaw sa presensya ng ating Panginoong Jesus. Subalit sa kabila ng tagpong iyon, naramdaman ng mga alagad na ang mga taong ito ay maaring lupaypay, maaring pagod, o maaring nagugutom. Kaya't sabi ng mga alagad, nag-aalala, saan po tayo, Panginoon, kukuha ng pagkain na kakasya sa maraming taong ito? Parang nangangamba ang mga alagad na ito. Ngunit sila ay nasa harapan ng ating Panginoon. At para kay Jesus, walang imposible. Kaya't ipinakita dito ni Jesus yung katotohanan na magtiwala ka lang. Hindi pababayaan ni Jesus ang mga taong ito. Ginamit ni Jesus ang dala ng batang lalaki, ang 5 tinapay at 2 isda. At ito ay naging daan ng pagpaparami ni Jesus ng tinapay at isda upang mabigyan ng pagkain ang maraming tao. Mga kapatid, maaari po nating iugnay ang kwentong ito ng pagpaparami ni Jesus ng tinapay upang mapakain ang mga tao sa ating panahon ngayon. Marami tayong hamon at mga krisis na kinakaharap ngayon. Pero sa kabila nito, hindi natin dapat kalimutan yung pagtitiwala sa Diyos, yung kabutihang loob ng Diyos. Sa halip na mag-alala, katulad ng naging damdamin ng mga alagad, nangamba sila. Hindi dapat tayo mawalan ng pag-asa. Bagkus dapat tayong magtiwala at magtulungan upang malampasan ang mga hamon na dumarating sa ating buhay. Tulad ng mga tao sa kwento, mayroon din tayong mga biyaya. Meron din tayong masasabing daladalang tinapay at isda. At ito ay mga biyaya na maaari nating magamit
upang makapaglingkod tayo at tumulong sa ating kapwa. Hindi man ito malaking bagay, subalit sa tulong ng Diyos, maaari itong maging daan ng pag-asa at kaginhawahan para sa iba. Ang anumang maliit na bagay na meron tayo sa biyaya ng Diyos, kung matututo tayong maging bukas, ito ay magiging daan ng pag-asa at kaginawahan ng iba, lalo tigit ng mga taong nangangailangan. Kaya nga po, mga minamahal kong mga kapatid, sa buhay natin, sa panahon nating ito, na maraming hamon dumarating sa ating buhay, huwag nating kakalimutan, ang tayo ay magtiwala sa Diyos. At sa halip ay magpakita tayo ng kabutihang loob sa ating kapwa. Sa ganitong paraan, tayo rin ay magiging kabahagi ng pagpapakain ni Jesus sa maraming tao, sa mga nangangailangan sa paligid natin. Amen. Ang lahat po ay magsitayo. Sa himala ng pagpapakain ng 5,000 tao, ipinakikita sa atin ng ating Panginoon na ibibigay ng Ama ang lahat ng ating mga pangailangan. Hilingin natin sa Kanya ang lahat ng mabubuting bagay na may pagkakaloob niya sa atin. Sa bawat kahilingan ng ating tugon, Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magpakita ng katulad na pagkahabag na ipinamalas ni Jesus upang pakanin ang mga taong nagugutom. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga Kristiyano, naway tularan ang ginawa ng batang nagbahagi ng kanyang pagkain at magbahagi rin ng anumang maaaring makatulong sa mga nangangailangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga kabataan, naway matagpuan si Kristo bilang tugon sa kanilang pagkauhaw at pagkagutom. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga may sakit, naway makatanggap ng tulong para sa kanilang katawan at kaluluwa mula sa mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay, naway makasalo sa walang hanggang piging sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang mga panalangin ng iyong bayang nagtitipon upang mag-alay at tanggapin ang handog na walang pagmamaliw. Ang iyong anak na nabubuhay at naghahari magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo.
Ang lahat po ay magsitayo. Panalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa makamay sa kapuri at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ng mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalabatan. Ama naming makapangyarihan, tulingang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay sa pagkamatay niya sa krus. Nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos na makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Sa kaitaasan, pinagpala narito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. O sana sa kaitaasan. Ang lahat po ay magsilhod. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal na mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan na dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiisa ang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa iyo. Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inimin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay nabuhay. Si Kristo ay babalik. Sa wakas,
sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Melray na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal ni Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Magsitayo po ang lahat. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan na dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you all. Lanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Dero ng Diyos na alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito si Kristo ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahang makasalo sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay kagaling na ako.
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Sandali pong maupo. Inaanyayahan po sa unahan ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, anibersaryo ng kasal sa simbahan, nakatakdang mga ibang bansa at sasailalim sa pagsusulit para po sa pagbabasbas at panalangin. At kasunod din po nito ang pagbabasbas ng mga religious articles. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa iyo nagmumula ang lahat ng mabubuting bagay. Inihiling naming basbasan mo ang mga kapatid naming ito na nagdiriwang ng mahalagang okasyon sa kanilang buhay. May mga natatanging panalangin. Pagkalooban mo sila na mas mahaba at makahulugang buhay, mabuting kalusugan, mapayapang kalooban, maliwanag na kaisipan, mga tapat na kaibigan, maayos na hanap buhay at kaligtasan sa anumang kapahamakan. Basbasan mo rin ang kanilang mga gawain at adikain upang ito'y matupad ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo rin ang kanilang angkan at mga mahal sa buhay. Higit sa lahat, patatagin mo sila sa pananampalataya, patibayin sa pag-asa at pag-alabin sa pag-ibig. At naway gawaran ng Diyos ng pagpapala ang mga kasangkapang ito sa pananalangin, upang ang mga ito ay maging gabay sa pagtahak sa kabanalan at kabutihan at paghahangad ng ligaya sa kalagitan. Hiniling namin ito sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo ang anak mo, kaisa ng Espiritu Santo, na bubuhay tagahari magpasawalang hanggan. Amen. Palakpakan po natin ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo ng kasal sa simbahan. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Tambuli ng Panginoon